Ito ho, mga kapatid, maliban dito ha, meron ka ng MAIF. MAIF, same. Pwede kang guarantee letter din. Meron ka pang TUPAD. Alright? At maliban dyan mga kapatid, eto pa. Aba, ewan ko na lang, kailan pa ho mga kapatid? Oo, kailan pa po? Ha? Kailan pa po? Nagbibigay ng ayuda ang NDRRMC sa mga sinalanta ng kalamidad. Binigyan nila kagabi ng pondo ang NDRRMC para daw sa mga ayuda sa mga sinalanta ng sakuna. Ano ito? NDRRMC DSWD? Pero sa pangkalahatan po, sa mga middle income earners at sa iba, hindi maramdaman yung sinasabing progreso na iyan. Ating mga best actress at best actor sa BICAM, ako lang po yung nagtatanong, dito po sa, ang bilis ho ninyo mag-a-approve nitong mga ganito pong budget na para bagang pera nyo. Di ba? Para bagang, oo, yung PGH po, ang pinapangalandakan nyo, dinagdagan nyo ng budget, magkano? 1 billion mahigit. Barya. Yung kanilang Cancer Institute, magkano lang? Wala pang 10 bilyon. Kinakailangan pang ipipipi. Pero dito po sa ayuda, higit 100 bilyon. Asan ang logic nyo? Sorry po sa mga best actress at mga best actor na mga trapo. Hindi po ba? Mawalang galang lang po sa inyo. Ang tamaan po, buti nga sa inyo. Hindi po ba? Ang pakiramdam po lamang namin dito, oo, na para bagang sa amin lang po, para bagang kapag gusto ho ninyo, laging may paraan. Kapag po ayaw ninyo, kayo'y naggagalit-galitan. So please,
na, hindi Oo, ba? yung sa mata Hirap pa yun, lang. ah. Oo, mata-mata acting kung Makikita tawagin. mo talaga ang husay ng pag-arte ng isang aktres o aktor. Sa mata pa lang. Sampulan mo, Ted Filon. Sampulan mo, Chacha. Oo. Wala pang sinasabi, di ba? Oo. Wala pang sinasabi. Kahit na komedyante, Oo. hindi pa nga nagsasalita, natatawa ka na sa mukha. Wala pang ginagawa na tatawa ka na. Yes. Tama. Parang ikaw. Oy, kita nyo naman. Nilabas ko lang yung braso ko, tawang-tawa na siya eh. Lalo pag nilabas ko kilikili ko. Ay, nako. Oh, wag mo ako hamunin, itataas ko. Hindi ako Nakapag-ahit ako. Hindi ako matatawa Oo. nun. Oo. Baka bigyan kanila ng ano dito. Ano yung pagka nauumay ka sa pagkain, atsara. Oh. Anong atsara? Kasi ba atsara, iwas umay? Hindi. Teka, ituloy mo yung sinasabi mo na punta. Baka Ikaw naman bigyan ako sinabi ng ko lang naptalina. sinabi ko lang kilikili na wala ka eh. Ituloy mo. Oh, ituloy mo. Oh, mata-mata acting. Oo. Oh, tapos, Mata-mata. yun daw ang tawag doon. Oo. Oo. Pero dito, iba ha. Dito iba. Sa butas ng ilong ka man. Akala ko kung saan ka papunta. Sa butas pala. Pero Oo. napapansin ko Alam lahat mo, sila. Di ba Oo. usually mga bida, right? Oo. Oo, pinanonood mo sa mata. Mm-mm. Tama? Sa mata Oo. pa lang eh. Alam mo nang galit, masaya, malungkot, excited, di ba? Namamangha. Mata pa lang. Mm-mm. Pero dito ho, mga kapatid, iba, no? Sa butas ng ilong, Oo. doon mo titig. Maganda yung mga linyahan. Magaling ang scriptwriter nila kagabi, ha? Ay, nako. Oo. Anyway. Lahat sila, lumalaki yung butas ng ilong pagka nagagalit. Meron na akong kilala din ganyan eh. Amen. Amen. Okay. Anyway, sorry po sorry. Ganito. Alam niyo itong usapin po ng budget na to. Kaya ka naman dito maiinis kasi itong umiiral ho na panuntunan sa kanila eh. Pag gusto, talaga namang may paraan. Pero kapag ayaw, naggagalit-galitan. Ito, Aaron na. Oo, sige. Makinig ka, Kuya Aaron. Sa lahat naman nakikinig ngayon, lalo na po doon sa mga cancer patients. No? Doon po sa mga kababayan po natin na madaling araw pa lang po ay napila na dyan sa Lung Center, sa NKTI, dito po sa mga pampublikong pagamutan, yung iba po mga mga GOCC na, no? PGH lalo na. Tanong, what can you build for 36 billion pesos? 36 billion pesos. 36 na bilyong piso. Mga kapatid, 36 billion piso. Yan po ang kanilang idinagdag para po dito sa kontrobersyal na patuka na ang tawag ay AIC. 36 billion pesos. Walang kahirap-hirap. At ang kanilang katwiran, sumulat lang naman yung sekretary ng DSWD at humihingi ng dagdag. Pero yung sumulat na DOTR secretary at humihingi po ng tulong para doon po sa importanteng proyekto para sa mga tren, kinagalitan pa muna. At ang binawasan nila, yung mga government equity sa foreign assisted projects. Kita ho ninyo, mga kapatid. Sorry po magpapasko pero ito po yung uri nga ng mga taong pinagkakatiwalaan natin sa pera ng bayan. Kaya muli, magpakahirap po tayo para sa mga taong ito. Inaw sa mga nakikinig sa atin, para saan nga po ulit itong AIX at sino ang mga benepisyaryo nito? Ang assistance individuals in crisis situation ay isa po sa mga social welfare programs ng Department of Social Welfare and Development na kung saan nga po provide ito ng immediate na tulong or assistance sa mga in crisis situations para gap measure ito para yung adverse effects ng mga crisis na nararanasan nila will not affect them adversely o hindi po sila sobrang maapektuhan dahil agaran po na matutuganan yung kanila pong pangangailangan. Oo. So, yung ating pong mga clients o mga beneficiaries are those assessed by our social workers as being in crisis. Kasi magkakaiba po yung mga crisis na nararanasan ng iba't ibang individual.
sa isang pamilya, yung pagkakasakit po ng isang miyembro ay maaring magdulot ng krisis sa kanila, especially kapag exhausted po yung kanilang resources, wala pong mga support services and no other external resources are available. Gayun din po, yung pong pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya, especially kung breadwinner po yan, ay talaga namang makakapagdulot ng krisis sa isang individual. It could also be kapag ang isang individual ay nakaranas ng pang-aabuso, so psychologically ay in crisis din yung person, kaya meron ding mga psychosocial interventions na ipapahatid sa ilalim po ng programang AIC. So magkakaiba po yan, pero ang Oo. mahalaga dyan ay ma-assess nga ng mga social workers. Oo. So sa madaling salita, kahit sinong Pilipino na dumaan sa krisis, mapaano pa yung pagsubok sa buhay na nangangailangan ng tulong pinansyal, pasok po dito sa assistance to individuals in crisis situations. Thank you for explaining po, ASEC Irene. Ngayon puntahan po natin itong 2026 budget deliberations na nangyari nga po ito kamakailan lang, kung saan ang budget na po ngayon ng AIX ay 63.895 billion pesos. Gusto lang po naming malaman, ano yung pinakamalaking dahilan po ng ahensya kung bakit lumobo po sa ganito kalaki yung AIX budget po natin? Tama, DJ Chacha, ano nga po, nung matapos yung BICAM, nasa mahigit 63 billion pesos na po yung pondo para sa protective services o yung dun sa assistance to individuals in crisis situation. Finactor in po kasi natin yung, kasi ang DSWD ay nag-request nga po ng karagdagan na pondo dahil kung matatandaan, DJ Chacha, syempre nagtumiti po tayo ng ating pong budget proposal, yung tinawag na budget call, first quarter of the year. And then, nung third quarter of the year, ay nag-lapse into law yung Free Funeral Services Act. So, kinakailangan natin i-factor in yung magiging karagdagan na tulong na maipapaabot natin, especially na kinakailangan nating bayaran yung mga funeral expenses na i-avail po ng ating pong mga clients who are eligible under this. So, gayon din po, dahil nga nakita natin kasi na yung nakarang taon, meron tayong programa, yung Ayuda sa Kapos ang Kita program na hindi na nga po napondohan for 2026. Nakita natin doon na marami tayong nasa-serve. So, kung sila po ay lalapit uli for assistance from the department, at least we have available resources na magagamit po para po sa kanila. Meron din pong ibinibigay na dahilan during the budget deliberations ang sinasabi po ng ilang mga senador doon na nagkaroon daw ng kakulangan for AIX fund ngayong 2025 after nung sunod-sunod na bagyo? Well, that's correct, DJ Chacha. Kasi yung pong sunod-sunod na mga disasters ay talaga namang malaki yung naging epekto sa kabuhayan ng ating pong mga disaster-affected families and communities. And based on the assessment of our social workers, ay talagang eligible sila, no? Yung mga disaster-affected families, eligible sila sa tulong dahil talagang nakita in crisis. Dahil nga, ang dami nating mga na-experience na disasters for this year, not only typhoons, but there were also earthquakes. So, yung pondo po natin na immediately na ipoprovide sa mga kababayan nating na apektuhan ay nagkukulang kasi araw-araw meron din tayo mga siniserve sa ating pong mga opisina na mga ibang individuals and families in crisis. So, medyo nagkaroon ng kakulangan sa mga resources because even if meron tayong quick response fund na nagagamit din natin for immediate relief activities, ay nadideplete din yon. So we had to request several times from the DBM for its replenishment. But it took a while for us to have the replenishment of our QRF. So yung pong immediate na tulong ay nakukuha natin on the draw from the AIX program. So tama po ba yung pagkakaintindi ko, ASEC, na nahirapan kayong tulungan tong mga calamity victims natin dahil yung quick response fund medyo matagal bago po makarating sa inyo. Matagal din tuloy yung tulong para sa mga kababayan. Kaya ngayon, na ganito kalaki yung budget, mas madali para po sa ahensya nyo na tulungan yung mga magiging biktima ng bagyo at kalamidad. Yun po ba yun? Well, kasi it's a social safety net, di ba, DJ Chasa? So, stopgap measure yan to address na immediate needs. So madali kasing ma-access natin yung AIX as compared doon sa
QRF, kasi sa QRF, we're not just using it for financial assistance, yung sa emergency cash transfer. Most of our QRF goes to the purchase of welfare goods. Ito yung mga family food packs na dinidistribute natin. So may iba po pa pong allocation yung ating quick response fund. So for families who have been affected severely by disasters, when I say adversely and severely affected, sila yung either namatayan ng miyembro ng pamilya. So we have to provide immediate assistance doon po sa kanila, and that's through assistance to individuals in crisis situations. So yung intent natin to provide immediate action or immediate assistance ay na-address nga po kapag meron tayong assistance to individuals in crisis situations. Oo. Pero siguro, Chia and Ma'am Irene, wag natin munang kaligtaan na ang original na proposed budget ng ahensya under the National Expenditure Program ay 27 billion lamang. Diba? So, ba't ka naman magpo-propose ng 27 billion and all of a sudden, gusto mo ng higit pa sa doble ang iuumento? Ano ba mathematics nito? Magandang pag-usapan muna yun eh. Humingi ng 27 billion and all of a sudden, may pahabol na sulat at ang hinihingi, halos 70 billion na ang hinihingi ng inyong kalihim. Well, yes, Manong Ted, tama po, we requested for additional budget nga po for AICS kasi sabi ko nga po kanina, we factored in yung paglalapse into law ng Free Funeral Services Act. Tinignan natin, Manong Ted, ilan ba yung pong nagagastos natin para sa burial assistance na ang yung lang pong kinonsider natin is yung pong mga nai-issue natin ng mga guarantee letter for service providers na meron tayong memorandum of agreement with. Na ibig sabihin sila po yung makakatanggap ng GL from us. But with the Free Funeral Services Act kasi Manong Ted, lahat po ng mga funeral parlors ay mandated na magkaroon nga po ng free funeral services for indigent Filipinos. So kung idadagdag po sila doon sa talaan, lahat sila ay makaka-avail nga o mababayaran natin ng through guarantee letter, ini-expect talaga namin na madadagdagan yung pong pondo na kakailanganin para ma-settle natin yung pong mga burial services. So again, Manong Ted, we factored in yung nga pong pagsasabatas nitong Free Funeral Services Act because when we submitted our budget proposal the first quarter of the year, hindi pa naman po ito na isasabatas. Well, kasi nga po, ma'am, naunawaan namin kayo po ay spokesperson at hindi ho naman kayo yung sumulat sa BICAM para po dito and kumbaga kayo po na lamang po ang implementing agency at the end of the day, no? Pero ma'am, ito kasing AICS na ito may mga issues na ng mga panloloko o pangungupit, no? As a matter of fact, ang inyong hapong kalihim nagsampa mismo ng demanda sa ombudsman doon sa mga taga Iloilo na sa halip na tumanggap po ng 10,000, 8,000 lang o 2,000 lang ang natatanggap ng beneficiaryo kasi kinukupit ng ilang mga opisyal. Ma'am, dito po sa kasalukuyang AICS natin, ano ba ang pananggalang natin na hindi ho tayo naloloko dito? That's number one. Ibig sabihin may kumukupit na mga opisyal ng barangay o mga opisyal po ng ilang mga pamahalaang lokal o kaya po mismo din ginagamit nga sa pamumulitika. Well, Manong Ted, yung pong insidente na kung saan nga po, insidente sa Iloilo na kung saan nga po kami po ay nagsampa ng kaso against some barangay officials happened outside DSWD payout sites. So hindi po sa hindi po sa area na within the control of the department kasi batay doon nga po sa ating conversations with the complainants ay sila po ay kinatok sa kanila pong mga bahay after nilang makauwi. So yun po kaya nga agaran naming inaksyonan because sa amin po, dapat hindi binabawasan, di naman, yung pong tulong na naipapabot sa ating mga kababayan. Anyway, Manong Ted, sa loob po ng mga payout sites ng DSWD, meron tayong mga grievance desk
na minamahal ng ating pong mga social workers, mga project staff, na kung saan kapag may mga hinaing o reklamo ay agaran po nating tinutugunan. Gayon din, we have a very robust grievance system. So if there's any complaints na ipapaabot sa amin, we immediately conduct investigation and appropriate actions are being done as well. Gayon din po, batay naman sa aming pong mga guidelines ay tinitiyak na dapat hindi magamit nga yung programa to advance any interest of some actors. Oo nga po, no? Kasi nga guarantee letters pa din po ito na inyo pong binibigay nga. Maganda rin naman meron kang malalapitan dito ho sa mga sinasabi ho ninyo ng mga uri ng krisis na kinakaharap po ng ating mga kapamilyang Pilipino. Ano po? Yun nga lang, no? Dito po din hindi siguro natin maitatanggi, ma'am, na syempre may mga impluwensya din ang mga opisyal ng gobyerno po dito. Opo, di ho ba? Kung sakasakali, kung sino po ang dapat yung unahin at maging yung laki na maari po ninyong ibigay? Well, like what we've always communicated, Manong Ted, anybody can approach the department and access these services. Opo. Either walk-in ka or na-refer ka man. Ang mahalaga kasi ay ina-assess po ng aming pong mga social workers. Yan po ang hindi pwedeng mawala sa aming programa. You submit the necessary documents and then our social workers will interview you, will assess you if you're indeed eligible to receive aid from the government. So, yan po ang isa sa mga pinakmalakas na safeguards po namin because talagang merong sinasagawa na assessment, meron tayong intake sheets na ginagamit and tinitiyak nga natin if indeed in crisis yung isang individual. Opo, yes ma'am. Opo. Again, naunawaan po namin po ang inyo pong mga obligasyon nga na magpaliwanag kasi po itong programang ito ay controversial din at yun nga po ang mga agam-agam ng iba. Ma'am, kung yan po ay 63 billion pesos sa loob ng isang taon, that's corresponding to 174.794 million pesos a day. Walang day off, walang holiday. 365 days. Opo. Ganong kalaki po ang kaya niyong ubusin sa araw, Manong Ted, magkakaiba rin kasi gaya na nabanggit ko, magkaiba po yung crisis na nararanasan ng isang individual. And then there are two modalities that o pamamaraan ng pagpapatid natin ng tulong, either through outright cash or through the issuance of guarantee letter. Halimbawa po, isang individual na nakakaranas ng crisis, na-assess siya na pwede siya makatanggap ng 5,000 pesos. So outright cash yan. Pero Manong Ted, meron din naman kasi mga individual na lumalapit sa atin for hospital confinement expenses, umaabot ng mahigit 100,000, yung pong naipapaabot kaya nag-i-issue tayo ng guarantee letter. So, araw-araw magkakaiba po yung tulong na naipapaabot natin. Depende nga sa pinagdadaanan din ng crisis at depende rin yan sa assessment. So, po pwedeng in a day, Manong Ted, lahat guarantee letter kasi panay hospital expenses o panay burial expenses. So, it really varies. Opo, yung nga po, over and above itong MAIF, yan, meron pa ho tayo ditong AIX na pwede rin pong lapitan para sa mga hospital bill. Pero ma'am, doon po sa usapin ma'am ng ito po ay nagsisilbing, sorry ma'am ito lang po reaction mga nanonood po sa amin ngayon na sa kanilang mga lalawigan dahil din po dito, ang iba po ay natatamad na. Alam niyo ho yun, yung hindi naman po sa nilalahat natin pero yung pagkakataon po na palaasa ang ating mga kababayan sa ayuda na hindi na ho nagsisikap kasi may pupuntahan ka at may mahihingian ka ng pera. May reaction ho ba doon ang kagawaran, ma'am? Sa DSWD po, mahalaga yung meron tayong mga stopgap measures, yung mga social safety nets, kasi nga may mga immediate needs na kinakailangan pong tugunan ang ating pong tugunan yung ating pong mga kababayan. Pero hindi lang naman po doon nagtatapos ang DSWD because meron din tayong mga developmental programs na ipinapatupad para ma-empower yung ating pong mga kababayan and thereby, of course, promoting resilient families, resilient communities. Mahalaga lang, Manong Ted, na habang nagpapatupad tayo ng mga developmental programs, meron din tayo mga safety nets. Nang sa gayon, kapag may mga immediate na pangangailangan, may mga sudden crisis that could adversely affect yung ating pong mga kababayan, ay hindi po sila masyadong maapektuhan na darating sa punto na
sila ay sobrang hirap na. Kinakailangan talaga na-caution natin yung mga crisis para as we improve yung natutulungan natin and ma-improve nga yung kanilang level of well-being. Let me cite as an example, Manong Ted, yung ating mga 4Ps beneficiaries of 4Ps program is a developmental program, nag-i-improve yung kanilang level of well-being. Pero Manong Ted, it's always possible na yung a sudden shock or a sudden crisis, a disaster, sabihin na natin, pwedeng makaapekto sa kanilang antas ng pamumuhay. And kapag hindi natin na-caution yan through safety nets such as AICS, ay posible po na bumaba uli yung kanilang level of well-being to poverty level. At yun yung iniiwasan po natin kasi nga kaya tayo merong mga programa kagaya ng AICS. Opo, sige po. So, Cha? Yes po. ASEC, kanina binabanggit niyo po yung guarantee letter. Correct me if I'm wrong. Tama po ba? Ang kaiba dito sa DSWD na AICS, guarantee letter galing sa halimbawa kay mayor or vice mayor, pero binabanggit kasi na may special provision na ngayon na inilagay dito sa AICS para wala pong pangingialam o pag-epal nitong mga politiko natin na sasakay dito para isipin ng mga bibigyan na sa kanila galing. Magkakaroon po ba ng pagbabago doon sa implementation? Guarantee letter, tatanggap pa rin po ba kayo pag galing sa mga local government officials, even po sa mga national officials natin? Or hindi na rin po, katulad ng sa MAIFIP? Let me clarify that, DJ Sasa. Sa DSWD AICS program po, may dalawang pamamaraan ng paghahatid po ng tulong batay po sa ating guidelines. Kung yung pong assessment ng social worker ay bibigyan po natin ng tulong pinansyal na hindi hihigit sa 10,000 piso yung individual, ibibigay po natin yan in cash. However, kapag naman pong ang na-assess na tulong na ipapabot ay nagkakahalaga na po ng higit 10,000 piso, like in the case of funeral expenses or hospital expenses, ang ginagawa po ng DSWD, nag-i-issue po kami. DSWD po ang nag-i-issue ng guarantee letter addressed to the hospital or the service provider na nagsasabi na kami na po ang magsisettle nitong halaga na ito doon sa ating service provider. At si service provider ay magsusumite po ng statement of account kay DSWD, ipaprocess po namin yung voucher, i-issuehan na po namin siya ng cheque if kompleto po lahat ng dokumento. So ganun po ang Process. pamamaraan ng pagpapahatid po ng tulong sa ilalim po ng AICS ng DSWD. Oo. May mga sumbong lang po tayo natatanggap, halimbawa dito sa Rizal, bago makahingi ng tulong dun sa DSWD. Hiningaan pa daw po ng letter from the mayor's office. Paano po ninyo na-check sa bawat lugar kung ganyan po galing talaga sa yung barangay din kasi, kung ganyan po talaga yung naipatutupad at hindi na hinihingian ng kung ano-ano pang letter galing po sa mga politiko, kasi halimbawa itong mga sumbong na natatanggap po natin ngayon sa mga specific areas po. Okay, linilinaw po natin na hindi po bahagi ng requirements ng DSWD ang referral ng kanila pong mga local official. Halimbawa po, kapag funeral expenses, o pag lumapit po kayo sa DSWD, ang kailangan lang po namin death certificate o sertifikasyon mula sa doktor, a funeral contract o yung pong kinakailangan nyo ng bayaran, yung statement of account doon po sa funeral service provider, or kapag na i-provide naman na po yung expenses, ay yung services, I mean to say, ay nag-issue kayo ng promissory note, yan naman po ay tinatanggap namin as another requirement. And of course, yung ID. So, hindi po nakalista yung pong referral or endorsement letter. Opo. Siguro ho naman, baka less ang question doon sa mga pagbabayad sa punerarya, no? O pagpapalibing. Yung cash na assistance, no? Doon po ang sinasabi ng mga nanonood ngayon sa atin na di ho ba kapag ganyan, kinakailangan mo ng certification sa barangay? Manong Ted, again, kapag Yun, po kapag cash, financial halimbawa, di ba sabi ho ninyo kapag na, halimbawa po, may nawalan ng trabaho, kailangan ng pera, pamasahe, di po ba sagot ng AICS yun? That's correct, Manong Ted. Opo. Sa cash assistance po natin, merong kang cash relief assistance, merong kang transportation assistance, Yun, opo. Pwede rin siyang medical assistance, Manong Ted, kapag hindi umaabot ng 10,000 piso. Pwede rin namang burial assistance kung hindi umaabot sa 10,000 piso.
So, pino-provide po natin yan in cash. Opo. Again, if it's not more than 10,000, outright cash po yan. Opo. But sabi ko nga po, hindi naman po nangangailangan ng certification o endorsement mula po sa inyong local official. Opo. Ang mahalaga lamang po, halimbawa, transportation assistance, yung inilapit nyo sa DSWD, kinakailangan lang po na maipakita nyo yung ID nyo, and na kung saan nandun po yung address talaga nyo, sa inyong probinsya nyo, and then ina-assess po kayo ng aming social worker. Kasi Manong Ted, meron kaming intake sheet. Doon po isinusulat lahat ng impormasyon na ipino-provide nyo po sa DSWD social worker. Opo. Sige po, pero nga sa ground sa lokal na DSWD, kung magwa-walk-in ka doon at magsasabi ka na kailangan mo ng financial assistance, definitely siguro hihingian ka ng anumang sertifikasyon kung taga saan ka ba, saan ka nang gagaling. Di ba, ma'am? Hindi naman siguro din medyo pabaya yung social worker doon na siya ho namang mag-aaral sa case study natin na agad-agad magbibigay ng wala po mga preba kung saan ka nakatira. Di po ba? Mga ganun pong usapin niyo po, sinasabi nga po ng iba ho dito sa atin. Ano po? Tama ho ba yung ganun Tama po, Manong Ted. Opo, okay. Yes. Sige. Kasi nag-gather po tayo ng relevant information, kaya nga mahalaga na meron po kayong ID, Opo. meron pong ibang mga dokumento na Okay. maisumite sa DSWD. Opo. At yung pong guarantee letter ka ninyo, pwedeng umabot ng 100,000 piso, di ba? Para doon sa mga medical bills, right? Tama po, Manang Ted, based Mm-hmm. on the assessment of our social workers and the documents submitted to our Opo. staff, maaari pong umabot yan sa mahigit 100,000 pesos. At kasi, alam nyo, Opo. Manang Ted, marami po tayong na-encounter na mga talagang hirap na sa pagbayad ng hospital expenses dahil malaki yung kanila nga pong bill. So, nakikita natin na may mga iba't iba pang nga pong mga resources na tinitingnan. Kaya pag ganyan, nag-i-issue po tayo ng guarantee letter. Okay, sige po. So ma'am, dito po sa nangyari sa Iloilo, meron pa ho bang iniimbestigahan ang kagawaran na posible pong ganun din ang mga pangyayari, kinaltasan ng ilang mga local officials yung dapat na matanggap po ng recipient po ng AX benefits? Manong Ted, pasensya na po, pero garbled po yung audio nyo. Opo. After itong Iloilo po na mga kaso, meron pa bang iniimbestigahan po ang kagawaran na similar cases po ng binawasan ng mga lokal na opisyal yung dapat na matanggap na benepisyo from AX? Hello, ma'am? Well, Opo. yeah. Mm-hmm. Oo. Manong Ted, medyo garbled po kasi yung audio nyo. So, hindi po klaro sa atin, Manong Ted. Maliban po ma'am sa Iloilo na kaso, meron pa ho bang ibang mga lugar ngayon na inimbestigahan po ang kagawaran na meron din pong ibinawas doon sa dapat matanggap ng AX beneficiary? Well, Manong Ted, kung matatandaan mo, last year, meron din tayong similar instance. Yung pong buntis na ina na nag-post nga po sa social media na sinabing nabawasan po yung kanyang tulong pinansyal. Yan din po ay kinasuhan din ng DSWD. Currently, meron din po kaming mga isnasagawa na mga investigasyon pa. May case build up din na ginagawa po sa aming pong region, Field Office 6. And ito ay after nga po na matanggap natin yung mga naunang reklamo dyan nga po sa Iloilo. So again, that's something that we're currently working on. Okay, sige po. So kami po iaantabay po ma'am dito po sa development na ito na mas higit pa sa doble ang ibinigay po ng BICAM sa hinihingi po actually ng DSWD sa original na proposed budget po ninyo for AX. Salamat po sa paliwanag, Ma'am Asek. Yung mga panayam na ito, balikan lang po natin tong isyong ito kasi nga alam nyo mga kapatid, hindi ho naman natin itinatanggi yung pangangailangan ng marami hong pamilyang Pilipino ng tulong sa gobyerno. Kaya nga po meron tayong 4Ps, di ba? Opo, pero meron pong kaisipan din na sandali lang. Opo, ano baga ire na para bagang ang bilis ho nilang magbigay ng pera sa gantong mga programa, kung saan po naman lumalabas na dole out at talaga ho namang mawalang galang lang po, no? Oo, nakatuon po ito, sinasabi ho nila sa mga umano'y poorest of the poor para ho magsilbi na patunay na may ginagawa ang gobyerno. Pero sa pangkalahatan po,
sa mga middle income earners at sa iba hindi maramdaman yung sinasabing progreso na iyan. Kasi nga po ang nangyayari ngayon, puro po paayuda ng paayuda. At ang ating mga mambabatas, mawalang galang lang po, yung mga sinasabi daw po na nagpapagal, nagpupuyat para po dito po sa pagpapasa po ng ating pambansang budget, para bagang, sa panahon po ng pagbusisiho sa mga budget, lumalabas po na meron silang mga special o kaya po ay mga pinapaboran. Kasi yung isa sumulat, kinagagalitan. Yung isa sumulat, inaaprubahan agad-agad. Di po ba? Sandali lang po, himayin pa ho natin to ha. At sana nga po, wag ho kayong maha-high blood. Mukha namang hindi dahil maayos at malumanay ang iyong pag-e-eksplika. Tsaka ho sa ating pagpapanayam din, ganun po naman talaga. Sabi ko nga, spokesperson po yan. Huwag niyo hong aawayin. Spokesperson po Ito ho, mga kapatid, maliban dito ha, meron ka ng MAIF. MAIF, same. Pwede kang guarantee letter din. Meron ka pang TUPAD. Alright? At maliban dyan mga kapatid, eto pa. Aba, ewan ko na lang, kailan pa ho, mga kapatid? Kailan pa po? Ha? Kailan pa po? Nagbibigay ng ayuda ang NDRRMC sa mga sinalanta ng kalamidad. Binigyan nila kagabi ng pondo ang NDRRMC para daw sa mga ayuda sa mga sinalanta ng sakuna. Ano ito? NDRRMC DSWD? Nagbibigay-pugay po sa lahat ng ating mga manggagawang Pilipino sa abroad. Ito po yung mga nagpapagal. Ito po yung hindi po, mga kapatid, ha? Umaasa po na lamang ng umaasa sa mga iniaabot sa kanila. Talaga pong pinaghihirapan ang bawat sentimong kinikita sa abroad. Madali lang po, mamaya babalikan natin to. Ito pong mga pinaggagawa nila. At para bagang, alam niyo yun, andalihin nilang magbigay na, ilang bilyon. Bibigyan mo, doblehin mo pa yan. Na para bang pera nila ito. Yes. Pero yung ilang mga importanteng pasilidad, ni hindi nila pinapansin, ni hindi nga tinatanong, ni hindi nga siguro inaalam. Na makikinabang ang karamihan sa atin, ha? At yan ang alagang trapo. Yun! Kasing girl, tunghayan itong nangyayari nga, at nangyari na po dito po sa BICAM na ito. And again, with all due respect ho sa kanila, kasi ang hinihingi lang po, mga kapatid, sa original po na proposal ng gobyerno under the NEP. As you all know, ang NEP ay yung kanyang, ang tawag dyan ay the President's Budget. Dumaan yan sa pag-aaral, pagsusuri, bago po humantong sa isang libro na ang tawag po ay NEP. Ang original pong hinihingi ng DSWD ay 27 billion lamang. 27 billion. Ngayon, mga kapatid, sa Kamara de Representante, nung una po, nagkaroon din dito ng mga diskusyon, etc. And then maging in the Senate, na 34.5 billion po lamang tinaasan nila. Sa Kamara po ay 59.1 billion. Pero at the end of the day, ang kanila pong inaprubahan ay 63.895 billion para po sa AX na ito ng DSWD. So, ang kanila pong inumento, idinagdag sa kabuuan, ay higit na 36 billion pesos. Na sa totoo lang din po, kahapon, ang sinasabi po nitong si House Committee Chairperson on Appropriations po, Micaela Swansing, binasa niya nga yung sulat nito pong si Rex Gatchalian, na kalihim ng DSWD girl. At sinasabi niya nga po dito, dahil daw po wala ng akap, kailangan daw po nadagdagan ang pondo. 36 billion po ito. Ano ho naging mathematics dito? At saka, bakit po halimbawa yung sulat po nitong si DOTR Acting Secretary na sinasabi na sandali lang po, kailangan din namin palang pondohan ito pong Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Unified Grand Central Station. Ito,
ang makikinabang po dito, napakarami pong commuters nagagamit po ng LRT1 Cavite Extension. Papunta po dito sa LRT, kumbaga junction na po, no? Pag-change mo ng train. At maging ito pong automated fare collection system na gagamitin po sa ating railway sa Metro Manila. Ang hinihingi po na pondo ho dito na realignment ay 3.6 billion. Nang gagalaiti sila. At sinasabi nila, girl, ay sandali lang, bakit nung una hindi nyo ang dami yung nilang pagalit. Ang dami nilang sinasabi. So dito po sa DOTR, sige, pagbibigyan namin, pero ibabawas po ito, sa mga foreign funded projects, yung alokasyon na ito. Kasi nga, pag meron kang dinagdagan, may kukunan ka. Ganyan po yan, no? Pag meron kang binawasan... Saan mo kukunin? Hindi, pag meron kang binawasan, meron kang dadagdagan. Tama. Pag meron kang dinagdagan, May meron babawasan kang pinagkunan. Oo. Opo. Mawalang galang lang po sa mga overacting ng mga trapo. Mawalang galang lang po sa inyo. Ba't ganun? Diba? Bakit sulat din yung pinanggagalingan natin itong si Rex Gatchalian, approve kayo kaagad, dinagdagan nyo pa. Ano ho mathematics dito? Anong paliwanag po dito? Meron pa ho kayong MAIF na dinagdagan nyo rin po. Magkano na po ang MAIF na ito ngayon? 51 billion na, girl. So kapag kinuwenta mo ito ng mga paayuda sa MAIF pa lamang at saka dito po sa kanila pong AX na ito, higit na po ito, mga kapatid, 100 bilyong piso. Hindi pa kasama ang tupad. Pati NDRRMC, binigyan nyo rin po ng pera daw ho para sa ayuda sa mga sinalanta. Ano ito? Oo. Mawalang galang lang po And then, ang laging kinakatwiran nila, dapat daw yan na pag-uusapan sa committee level, etc. At dapat daw nanggagaling sa NEP. Bakit po yung sinasabi po ninyo na idinagdag para po sa subsistence allowance? Mawalang galang po sa ating mga kaibigan na mga retired, na mga general na naglingkod nga po sa bayan. Hindi natin minamaliit, girl, ang kanilang sakripisyo para po sa bayan. Pero hindi lang po naman din sila At sila po, mga kapatid, kakataas lang din po ng sweldo. Mga kapatid, yung pong announcement na yan ng Presidente sa kanyang executive order, ang sinasabi niya, sa 2027, ilalagay na sa NEP ito. Pero sa 2026 po, hahanapan pa ito ng pagkukunan ng pera. So, ibig sabihin po, wala ito sa NEP. At hindi maitatanggi, bagamat nangangatwiran po dito ang palasyo na ito'y walang kaugnayan sa political instability na parang parang out of the blue, nagkaroon ng announcement ang ating presidente. Ang halaga, mga kapatid, para po dito ay 23 billion pesos. 23 billion pesos. Nagawan po nila ng paraan ito. Hindi ba? Ang tanong, wala sa NEP bakit? Napag-usapan daw nila sa plenaryo at nahanapan nila ng pera. Saan nila kinuha itong perang ito? Ano ang kanilang binawasan dito? Hindi po ba? Sino ho talaga ang nakiusap dito, Presidente, na hanapan po ng paraan ito kasi mapapahiya siya? Pero ang tanong natin dito, kung sila nang gagalaiti sa mga cabinet secretaries, sa mga bureau directors, at pinagagalitan nila dahil sa, ano ka ba? Ngayon ka lang humihingi ng perang yan. Hindi mo sinama sa NEP yan. Nung nagkaroon ng budget hearing, wala ka sinasabi na ganyan, etc., etc. Mga importante, mga proyekto sa gobyerno para sa mga kababayan natin, etc., etc. Pinagagalitan. Pero dito, wala sa NEP, nagawan nila ng paraan nang hindi man lamang nagkaroon ng masinsinan na pag-aaral sa epekto nito sa pangkalahatan sa atin. Nabilis lang ito. Kasi gusto ko pang ikunik itong mga ayuda na ito sa basic na hinihingi. Lang Center of the Philippines, humihingi lang po ng 1 billion para sa kanilang building, kinakailangan pang PPP. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami. Eto lang Ano naman ang mathematics nyo dito po sa pagtataas at agad nyong pagpayag na ponduhan ito? Nang wala man lang pong kaukulampong pag-aaral. Kasi sinasabi na po ng mga nag-aral dito, mismo alam ito.
ni Mr. Common Sense. Alam din ito ni Ben Jokno. Alam ito ng economic managers. This is not healthy sa ating pong fiscal position in the years to come. Bakit? Mga kapatid, tayo po, ikaw, ako, sa pribado ay miyembro ng SSS. Looking forward tayo sa ating retirement. Pero, yung pong pera na siya pong ating matatanggap from our retirement ay hango sa ating contribution bilang mga miyembro. Hindi po ba? Purely yaan pera ng mga miyembro na nag-aambag-ambagan for their retirement benefits. Ang GSIS, ganun din. Mga kapatid, dito po sa militar, iba ang setup. Ang nagbibigay po ng retirement dito sa mga sundalo natin, BJMP, uniform personnel, ay taxpayers' money. Muli hindi natin minamaliit ang kanilang serbisyo po dito. Gusto lang namin maintindihan ninyo. Ibig sabihin, ikaw na taxi driver, ikaw na balot vendor, ikaw na ice cream vendor, taho vendor, ikaw na pangkaraniwang middle class, tayong lahat po na nag-aambag-ambagan sa kaban ng bayan ang siyang nagbabayad ng pensyon ng mga retiradong uniform personnel. Yung pensyon nila nang gagaling sa pambansang budget taon-taon. Nang hindi man lang po sila nagbigay ng kontribusyon. Ang sistiho dito, kapag itinaas mo ang kasalukuyang sweldo ng uniform personnel, automatic tataas din yung indexation ng tinatawag, tataas din ang pensyon ng mga uniformadong kagawad ng ating pong pamahalaan. Noong pong panahon ni Pangulong Duterte na agad niya pong itinaas ang sweldo ng uniform personnel, agad-agad mga kapatid nagresulta ito sa utang ng gobyerno na hindi mabayaran na 34.2 billion pesos. 34 billion. Opo. Noong December 31, dito ho nagdaang taon, ang ibinayad po natin sa arrears na ito ay 29.5 billion. Mga kapatid, no? Opo. Ngayon pong 2023 lamang, ang kabuang budget for pensyon ng uniform personnel ay 139.51 billion na. Sa pagtansya po ng ating mga economic managers actually, pagsapit po ng 2040, kasi po 2028 na, so in a few years to come, mamanahin po ng susunod na administrasyon at henerasyon ang aabot sa 1.4 trillion pesos na pensyon ng mga uniform personnel. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka na ng budget, mga kapatid, na aabot siguro sa 10 trilyon, yung higit pong 1 trilyon dyan, pang pensyon pa lang nila. So ang tanong nga dito, hindi ho ba't meron ng mga ipinapanukala na magkaroon ng disenyo ng transition? Na sabi ho ng mga nagkonsulta dito, sumasang-ayon po naman ang mga kasalukuyan po nakapwesto kasi ang kanilang worry baka daw po, etc. etc. Pero to be more realistic about it, hindi po ba, hindi maaari na aakuin ng lahat ng taxpayers ang pensyon nila. Otherwise, mga kapatid, darating ang araw, ang budget natin kakainin ng pensyon lang nila. Ang pension system po, mga kapatid, hindi maitatanggi, ay pensyon na dapat na pinagtutulong-tulungan ng mga miyembro, ng mga kawani sa gobyerno, GSIS and SSS. Kaya dito po ngayon sa mga ating mga best actress at best actor sa BICAM, ako lang po yung nagtatanong, dito po sa, ang bilis ho ninyo mag-a-approve nitong mga ganito pong budget na para bagang pera nyo. Di ba? Para bagang, yung PGH po, ang pinapangalandakan nyo, dinagdagan nyo ng budget, magkano? 1 billion mahigit. Barya. Yung kanilang Cancer Institute, magkano lang? Wala pang 10 bilyon. Kinakailangan pang ipipipi. Pero dito po sa ayuda, higit 100 bilyon. Asan ang logic nyo?
Sorry po sa mga best actress at mga best actor na mga trapo. Hindi po ba? Mawalang galang lang po sa inyo. Ang tamaan po, buti nga sa inyo. Hindi po ba? Ang pakiramdam po lamang namin dito, oo, na para bagang sa amin lang po, para bagang kapag gusto ho ninyo, laging may paraan. Kapag po ayaw ninyo, kayo'y naggagalit-galitan. So please, think about it. Tumatak yung maganda quotable quotes yun. Pag gusto nyo, gagawa ng paraan. Pag ayaw nyo, kayo'y maggagalit-galitan. Ayun, ang sakit. Pero pag kayo tinamaan, buti nga, sabi ni Ted Filon.